Mang, magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. Mali? Ako pa ngayon ang mali? Hindi ako bingi, Eddie. Narinig ko ang sinabi mong anak ninyo ni Marie. Baboy ka. Isa ka rin palang kampo ng demonyo. Pinsan mo, inasawa mo. Taksil! Pagbabayaran mo lahat ng ito sa impyerno. Hindi ko pinsan si Marie. Ano? Ibig mo sabihin, niloko niyo lang ako? Noon pa man pinaiikot niyo na ako. Pinaniwala sa kasinungalingan niyo lahat. Mga walang hiya. Diana, anak, makinig ka muna sa amin. Hindi, inay. Malinaw naman na pinagkaisahan niyo ako. Diana, maniwala ka sa amin. Hindi namin ginusto ang nangyari. Taon 1987, Mindanao. Nananabik na niyakap ni Diana ang asawang si Eddie. 3 buwan ding namalagi ang lalaki sa probinsya nito sa Mindanao. Sobrang namiss kita, Pang. Mukhang maayos na naging bakasyon mo dun sa probinsya niyo, ah. Tingnan mo, nanaba ka. Oo nga, Mang. Alam mo naman sa probinsya, bukod sa masustansya ang mga pagkain doon, lahat sariwa at mapipitas mo lang sa bakuran ng mga gulay. Ay, preskong-presko pa ang hangin na lalanghap ko kumpara dito sa Maynila. Kumusta naman kayo rito ni Janjan? Maayos naman, Pang. Yung anak mo, ikaw lagi ang bukang bibig. Lagi kang hinahanap. Nung malaman niyang ngayon ang dating mo, ay nako, nagtatalon sa tuwa, sobrang excited. Ayun tuloy, nakatulog na sa kahihintay sa'yo. Pupuntahan ko lang saglit ang anak natin, Mang, ha? Nasasabik na rin ako sa mga yakap at paglalambing ng uniko iho ko, eh. Sige, Pang. Maghahanda lang ako ng hapunan. Alam ko naman na gutom ka na. Habang abala si Diana sa kusina, nagkukulitan naman ang kanyang mag-ama sa silid ni Janjan. Nang makatapos sa paghahanda, tinawag na ni Diana ang dalawa saka naghapunan ang pamilya. Sa oras ng kanilang pagtulog, kapwa nananabik ang mag-asawa sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, naging normal naman ang takbo ng kanilang buhay. Hanggang sa dumating ang isang sulat mula sa probinsya ni Eddie. Pang, may sulat ka. Kanino galing? Marie Macarayo? Sino to, Pang? Hindi pamilyar sa akin yung pangalan niya. Pinsan ko yan, si Marie. Hindi siya nakadalo nung kasal natin, kaya hindi pamilyar sa'yo. Ano daw ang sabi? Hindi ko pa nabuksan ang sulat. Ikaw na magbasa. Tutal, para naman sa'yo yan. Salamat, Mang, ha. Nire-respeto mo talaga ako. Hindi mo binasa yung sulat kahit na may karapatan ka naman kasi asawa kita. Sus, alam mo namang hindi ako pakialamera. Isa pa, ayoko naman pangunahan ka. Kung ano man ang nilalaman yan, gusto kong ikaw muna ang una makabasa at makaalam. Way kaya yun ng pagmamahal at respeto ko sa'yo. O dali na, buksan mo na, Pang. Mamaya na siguro, mukhang hindi naman importante yan. Baka mangungumusta lang. Siya kasi yung lagi kong nakakakwentuhan dun sa amin. Okay, ikaw ang bahala. Asikasuhin ko lang si Janjan, Pang. Maiwan mo na kita, ha? Pagkaalis ni Diana, mabilis na binuksan ni Eddie ang envelope at tiningnan ang nakasulat. Napakuyom na lamang ang lalaki habang nagbabasa. Pagkatapos ay napahawak siya sa kanyang ulo na tila ba namumroblema. Napabuntong hininga din siya, tsaka mabilis na pinunit sa maliliit na piraso ang nasabing sulat bago itinapon sa basurahan. Kaagad siyang kumuha ng ballpen at papel. Gumawa din siya ng sulat para tumugon kay Marie. Habang nagsusulat, makikita ang pagkairita sa kanyang muka. May pagkabalisa at kakikitaan din ng seryosong ekspresyon. Pang, saan ka pupunta? Sa may post office, Mang. Ihuhulog ko lang tong sulat para kay Marie. Ang bilis mo namang sumagot. Ano bang sabi? Nangangumusta lang siya, Mang. Pati sa'yo at kay Janjan. Gusto ko nga raw niyang mamit para makapagkwentuhan naman daw kayo. Ganun ba? Naku, magkakasundo siguro kami niyang pinsan mo, Pang. Para tuloy gusto ko na rin siyang makita. Nagpakawala ng malapad na pagngiti si Eddie sa asawa bago humalik sa noo nito at nagpaalam na. Halos buwan-buwan ay nakakatanggap si Eddie ng sulat mula kay Marie.
Gaya ng palaging ginagawa ni Diana ay hindi niya pinakikialaman ang sulat para sa kanyang asawa. Isang umaga, naisipan niyang itanong dito kung pwede niya bang basahin ang mga sulat ni Marie. Ilang beses na rin kasing nagpadala ang babae, ngunit hindi niya pa nababasa ang kahit isa sa mga yon. Nako, Mang, matapos kong basahin, tinatapong ko na. Dagdag basura lang ang mga yun dito sa bahay. Wala namang kwenta, nangungumusta lang. Basura? Alam mo, Pang, yung mga sulat na yan, iniingatan yan. Kasi lilipas at lilipas din ang panahon. At balang araw, pag nagbalik tanaw tayo sa nakaraan, may halong katin tayo na magbabalik sa mga alaalang lumipas. Hindi naman kasi importante ang nilalaman nun, Mang. Puro pangungumusta lang. Hayaan mo, sa susunod, ipapabasa ko muna sa iyo bago ko itapon. Pasensya na, Mang, ha? Naku, ayos lang, Pang. Huwag mo nang alalahanin yon. Isang araw, muli na namang nakatanggap ng sulat si Eddie. Sa pagkakataong yon, hindi na galing kay Marie, kundi galing na sa kanyang mga magulang. Nalukot ang muka ni Eddie nang mabasa ang nilalaman noon, hanggang sa napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Anong sabi ng itay at inay mo, Pang? Base sa ekspresyon ng mukha mo, parang hindi maganda nakasaad yan sa sulat na yan, ah. Ay, hindi nga maganda, Mang. May problema kasi. Ano daw? Hindi sinabi kung ano. Ang nakalagay lang, kailangan akong umuwi para ayusin ang dapat ayusin. O anong plano mo? Baka mabigat na problema yan, Pang. Nung huling sulat nila, nagkasakit ang lola mo, hindi ba? Kaya nagbakasyon ka. Tapos, umabot pa ng ilang buwan dahil may taning na pala ang buhay ng lola. Kung uuwi ako, isasama ko kayo, Mang. Paano yan? Magpapasukan na. Kailangan nang pumasok sa school ni Janjan. Sa tingin ko kasi, Mang, hindi basta-basta yung problema eh. Ano kaya kung doon na muna natin pag-aralin yung bata? Doon na muna tayo manirahan. Pero paano na yung trabaho mo rito? Marami naman ako mapapasukan doon, Mang. Isa pa, sanay ako sa buhay probinsya. Kayang-kaya ko kayong buhayin doon. May konting koprahan din sina itay at inay. Tsaka sanay rin ako mangisda. Talaga? Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, Pang? Oo naman. Ayoko magkalayo tayo ulit. Kayong buhay ko, Mang. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Janjan. Sige, ikaw ang bahala. Alam mo namang handa kitang suportahan sa mga desisyon na tingin mo'y makakapagpabuti sa atin. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Pang, at handa akong sumama sa iyo kahit saan, kahit sa dulo pa ng galaxy. Galaxy pala, ha? Sige, dadalhin kita sa dulo ng galaxy. Handa ka na bang sumakay sa spaceship ko? Ha? Hep, hep? Mukhang ibang galaxy ang iniisip mo, ha? Umiiral na naman yung kapilyuhan mo, ha? Halika na, Mang. Habang abala pa si Janjan sa mga laruan niya, yanigin na natin ang galaxy. Makalipas ang isang linggong paghahanda, sa wakas ay nakauwi na sa Mindanao ang mag-anak. Manghang-mangha si Janjan sa mga nakikita at kahit naninibago sa paligid, halatang masaya ang bata. Malayo pa bang bahay ni na lolo at lola, Papa? Oo anak, medyo malayo-layo pa. Nasa kabilang isla pa kasi yun eh. Mamaya sasakay tayo ng bangka para makarating doon. Wow, ang saya naman. Papa, araw-araw akong maliligo sa dagat, ha? Oo naman, anak. Yay! Narinig mo yon, Mama? Oo, anak. Hindi naman halata na excited ka. Jan, pagdating natin doon, magmano ka agad sa lolo at lola mo, ha? Opo, Mama. Papa, may makakalaro po ba ako doon? Oo, anak. Marami kang pinsan na naghihintay sa pagdating mo. Tapos, sabay-sabay na kayong papasok sa eskwela. Gusto mo ba yon? Yay! May makakalaro na ako! Gustong-gusto ko po, Papa! Habang sakay ng bangka, natatanaw na ni Diana ang mga taong nasa pangpang. Alam niyang yon ang mga magulang ni Eddie na naghihintay sa kanilang pagdating. Malayo pa lang ay kumakaway na ang mga ito sa kanila. Nang makadaong, masaya silang sinalubong at binati ng matandang mag-asawa. Kumusta ang biyahe, mga anak? Maayos naman po, Tay.
Mas lalo ka atang gumanda ngayon, Diana. Maligayang pagdating dito sa isla. Salamat po, Nay. Pero mas maganda pa rin po kayo kaysa sa akin. Ay, sus! Nagbulahan pa kayong dalawa. Pareho naman kayo may ibubuga pagdating sa kagandahan. Ikaw naman, mahal. Ngayon lang kami nagkita ulit nitong si Diana eh. Kumukontrabida ka pa. Dyan na po. Nasasabik na si Lolo na makita ka. Halika nga rito. Bless po ako, Lolo, Lola. Ay, kaawaan ka ng Diyos, Apo. Ang laki-laki mo na pala. Hanggang sa mga larawan lang kasi kita nakikita. Ay, nako. Sa bahay na natin ituloy ang kumustahan. Nagluluto doon si Marie. Nasabi mo na ba kay Diana ang tungkol kay Marie, anak? Opo, Nay. Nasabi ko nang nakikipisan sa bahay natin ang pinsan kong si Marie. Mabuti naman kung ganon. Diana, mabait si Marie. Siguradong magkakasundo kayong dalawa. Nasa bungad pa lamang ng bakuran, naamoy na ni Diana ang halimuyak ng nilulutong putahe sa loob ng bahay. Yari sa kahoy ang kabuuan ng nasabing bahay at ang bubong ay gawa naman sa dahon ng nipa. May kalakihan yun at may malawak na espasyo sa labas kung saan nakatanim ang iba't ibang klase ng gulay. May mga manok din siyang nakikita sa paligid. Preskong-presko ang kapaligiran. Wala nga lamang malapit na kapitbahay. Nakangiting sinasamyo ni Diana ang sariwang hangin nang mabaling ang tingin niya sa isang babaeng lumabas mula sa loob ng bahay. Dire-diretso yung yumakap kay Eddie. May kalakihan na rin ang tiyan ng babae. Mang, siya nga pala si Marie, ang pinsan ko. Kumusta, Marie? Buntis ka pala? Ay, hindi ba naikwento ni Eddie sa'yo, Diana? Oo, buntis si Marie. Kaya dito siya sa amin nakatira para may mag-alaga naman sa kanya. Hindi kasi matanggap ng tatay ko nangyari sa akin, Diana. Kaya pinalayas niya ako. Mabuti na lang at pumayag sina Itay Leopoldo at Inay Amalia na dumito muna ako. Nasaan naman yung nakabuntis sa'yo? Abay, pumasok na tayo sa loob. Doon na natin ituloy ang kwentuhan. Tamang-tama, luto na ang paborito mong tinolang manok, Eddie. Halika na. Napansin ni Diana na nakaangkla ang kamay ni Marie sa braso ng kanyang asawa habang nagpatiuna ng pumasok sa loob ng bahay. Nakasunod naman sila ng kanyang anak. Sobrang close lang talagang magpinsan na yan, anak. Ayos lang po, Nay. Hindi ko naman po binibigyan ng mali siya yan. Asikasong-asikaso ni Marie si Eddie, maging si Janjan. Masaya silang dumulog sa hapagkainan habang nagkukwentuhan. Kumain ka pa, Diana. Hinanda ko talaga yan para sa inyo. Salamat, Marie. Ang sarap mo naman magluto. Ako kasi, prito lang talagang alam kong lutuin eh. Nako, pag may oras tayo, tuturuan kita. Talaga? Aba, gusto ko yan naisip mo. Ang sarap naman tingnan na. Ngayon pa lang ay nagkakasundo na agad kayo. Hindi ba, Eddie? Mahusay magmasahe ang si Diana, Marie. Kaya na-inlove ako dyan eh. Hinding-hindi magagaya o malalampasan ng ibang husay ng pagmamasahe niyan sa akin. Nako, Pang. Talaga namang ibinida mo pa. Totoo naman, mga. Biglang tumayo si Marie at mabilis na tumalikod sa kanyang mga kausap. Saan ka pupunta, Marie? Tapos na po akong kumain, Nay. Sumipa kasi ang baby kaya napatayo akong bigla. Magpapahangin lang muna ako sandali. Tawagin niyo na lamang po ako pag tapos na kayong kumain para mailigpit ko na po yan. Kami na magliligpit nito. Lumanghap ka na muna sa labas ng sariwang hangin. Hindi naman nakita ni Diana ang makahulugang tingin ni Leopoldo kay Eddie na nagpatahimik dito. Hanggang sa matapos silang kumain ay wala nang imik ang kanyang asawa. Eddie, puntahan mo nga muna si Marie. Baka kung mapano yung buntis. Maselan pa naman ang kalagayan niya. Isama mo na rin pauwi dito, anak. Halos kalahating araw yun napagod dahil sa paglilinis at pagluluto dito sa bahay. Kailangan niya makapagpahinga. Pinuntahan ni Eddie si Marie sa may kuprahan. Alam niyang doon naglalagi ang babae kapag sumasama ang loob noon. Umuwi ka na raw, sabi ni Itay. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Eddie?
Alam mo namang hindi ito tama, di ba? May pamilya ako, may anak, may asawa. Mahal na mahal ko sila. Hindi mo ba naiintindihan yun? Bakit? Anak mo rin naman itong dinadala ko Ikaw ang dahilan kung bakit pinalayas ako ni tatay sa pamamahay namin. Anong ako? Makinig ka, Marie. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Kung hindi mo ko tinabihan nung lasing na lasing ako dahil sa pagkamatay ni Lola, hindi yan mangyayari sa'yo. Bakit? Hindi mo ba gusto yon? Ikaw lang ang may gusto nun. Plinano mo nga, di ba? Alam mo naman pamilyado ko, pinagsisiksikan mo pan sarili mo. Bakit ka pa umuwi dito kung wala ka naman palang pakialam sa akin at sa magiging anak natin? Sinunod ko lang ang kagustuhan ng mga magulang ko. Alam mo, wala nagbabago sa mga sinabi ko nun sa'yo bago ako bumalik sa Maynila. Napilitan na akong pumayag sa setup na to dahil ayaw kong may masamang mangyari sa mga magulang ko. Iniiwas ko lang ang pamilya ko sa kapahamakan. Alam mo naman na hindi kita mahal, Marie. Ginagawa ko lang to para sa kaligtasan nila itay at inay. Sana naman malinaw yun para sa'yo. Pero mahal kita, Eddie. Gagawin kong lahat para makita mong nagpapakatotoo lang ako. Handa ako makipagkaibigan kay Diana, makipagkasundo, kahit na nasasaktan ako. Kung gusto mong manatili sa pamamahay ng mga magulang ko, wag na wag ka magkakamaling ipaalam kay Diana ang lahat ng ito. Dahil kahit ano pa mangyari, si Diana pa rin ang paulit-ulit kong pipiliin. Handa akong mamatay para sa pamilya ko, Marie. Ngayon, kung totoong mahal mo nga ako, gaya ng mga sinasabi mo, please lang, wag mong sirain na napagkasunduan natin. Umuwi ka na, hinahanap ka na nila. Nauna nang binagtas ni Eddie ang daan pabalik sa kanilang bahay. Naiwan naman si Marie na luhaan habang hinahaplos ang umbok ng kanyang tiyan. Nagmahal lang naman ako, anak. Minahal ko lang ang tatay mo. Kahit isang malaking pagkakamali, pero hindi ko pinagsisisihang nabuo ka. Gagawin kong lahat para mahalin din niya tayo. Handa ako magtiis at magsakripisyo, anak ko. Kinagabihan, kinausap ni Leopoldo ang anak habang sina Diana at Janjan ay natutulog na. Sa labas ng bahay, sa may babuyan, masinsinang nag-usap ang mag-ama. Eddie, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kanina. Oo nga't asawa mo si Dayan at mahal na mahal mo, pero anak, isaalang-alang mo rin siya ng nararamdaman ni Marie. Bakit niyo ba kasi ako pinauwi, tay? Masaya na ako namumuhay sa Maynila kasama mag-ina ko. Malapit ng mga anak si Marie. Kailangan nasa tabi ka niya pagsapit ng oras na yon. Hindi ka naman sana mamumroblema ng ganito kung hindi mo siya ginalaw. Tay, siyang gumalaw sa akin. Lasing na lasing ako noon. Paggising ko nakita ko na lang na magkatabi kami at kapwa hubot-hubad. Nangyari na nangyari. Gawin mo na lang ang mga obligasyon mo, Eddie. Bago ka pa man sinulatan ng iyong inay, nagpulong-pulong na kami tungkol sa magiging sistema ng dalawa mong asawa. Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Eddie ang huling mga kataga ng kanyang ama. Oo nga, dalawa na ang kanyang asawa, si Diana at si Marie. Muling bumalik sa isipan ni Eddie ang mga nangyari noong nagising siya na bigla na lamang katabi ang kanyang pinsan. Isang malakas na suntok ang gumulat sa kanya mula sa tatay ni Marie. Galit na galit ang matanda na gusto na siyang tadtarin gamit ang matalas na itak nito. Naguguluhan man kung bakit nagwawala ang matanda ay pinilit niya pa ring pakalmahin ang sarili. Nang mapagtantong hubot-hubad siya kasama si Marie na ganoon din ang itsura, ay napamura na lamang ang lalaki. Nasa batas ng tribo ni na Marie na kapag nagalaw sila ng isang lalaki, dapat na silang pakasalan nito. Hindi bali na kung may asawa man o wala. Sa batas ng kanilang tribo, ang sinumang hindi sumunod doon, mapakaanib man ng kanilang tribo o hindi, ay makakatanggap ng kaparusahan. Maaaring kitlin ang buhay ng mga magulang o mga kapatid ng lalaki o hindi kaya ay pagbayarin sila ng labis-labis gamit ang lahat ng mga kayamanan, katulad na lamang ng mga lupa, hayop at mga pananim sa loob ng mahabang panahon.
Depende na lamang sa parusang gustong ipataw ng naging biktima. Sa kaso ni Eddie, buhay ng mga magulang nito ang gustong maging kabayaran ng tatay ni Marie dahil sa siya ay may asawa na. Kung hindi magpapakasal si Eddie kay Marie sa ritual ng pag-iisang dibdib ng kanilang tribo, malalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang mga magulang. Kaya labag man sa kalooban ni Eddie na pakasalan si Marie sa pamamagitan ng tribo ng babae, ay hindi na siya tumutol pa. Kasalanan naman talaga niya dahil kahit alam niyang inaakit na siya ni Marie, ay hindi niya ito nilayuan. Akala niya kasi hindi maiisip ng babae ang ganoong kabaliwan, makuha lamang ang kanyang kagustuhan. Halos lahat ng tao sa munting islang yon ay sumaksi sa pag-iisang dibdib nina Eddie at Marie. Ang iba ay naawa sa lalaki, ang iba naman ay sinisisi siya. Gayunpaman, ang lahat ay nagkasundo na sa oras na dumating sa isla ang tunay na asawa ni Eddie, magiging tikom ang kanilang bibig para sa kapayapaan ng lahat. Kilala kasi sa pagiging matulungin, mapagmalasakit at mabait na kapitana si Aling Amalia, kaya ganoon na lamang kung protektahan siya ng kanyang mga nasasakupan. Nagkasundo sila ni Marie na ipapakilala niya ito kay Diana bilang pinsan at hindi asawa. Ayaw niya kasing magalit ang kanyang tunay na kabiyak at baka siya ay iwanan nito. Malinaw kay Marie ang lahat ng napagkasunduan nila. Kahit masakit sa kanya, ay ayos lamang. Tratuhin lang siya ni Eddie na kabiyak. Malakas na napabuntong hininga ang lalaki matapos gunitain ang mga pangyayari. Hindi ko pa rin matanggap na asawa ko si Marie, Tay. Ngayon naririto ka na. Sanayin mo ng sarili mong tratuhin siya bilang asawa. Alam kong nagmamanman ang mga katribo ni Marie at oras na makarating sa ama niya na hindi mo siya tinuturing na asawa, tiyak magugulo na naman ang nananahimik nating buhay. Ay, ang hirap naman nito, Tay. Pero gagawin ko pong lahat para sa inyo ni Inay. Ako na po ang bahala. Salamat, anak. Alam kong malalampasan rin natin ang mga pagsubok na ito. Sa bawat araw na nagdaraan, pinipilit ni Eddie na maging patas para kay Marie. Pang, maglalaba ka? Oo, hindi na kasi kaya maglaba ni Marie, Mangi. Malapit na kasi siyang manganak. Nako, ako na maglalaba para sa kanya. Ang mabuti pa, samahan mo na lang siya maglakad-lakad. Mas makabubuti yan para sa kanya. Para naman hindi na siya gaano mahirapan sa panganganak. Pang, asan na ba yung nakabuntis kay Marie? Ha? Hindi ko rin alam, Mangi. Ayaw niya kasing sabihin kung sino. Basta ang alam ko, may asawa na yung nakabuntis sa kanya. Kawawa naman pala si Marie. Nabiktima ng walang hiyang lalaki. Ewan ko ba kasi sa mga lalaki na may asawa na hindi pa nakukontento? Naghahanap pa ng iba, tapos kapag nakabuntis, iiwanan na lang ng basta-basta. Mga kampon talaga sila ng demonyo. Sadyang halang ang mga kaluluwa. Hindi naman siguro lahat ng lalaki mapagsamantala, Mang. Yung iba, siguro, baka nabiktima rin lang. Alam mo, may mga babaeng naghahanap lang ng pagkakataon na makaisa sa mga nakukursunadahan nila. Ay, yan ang imposible, Pang. Wala namang bubuka kung walang magpapabuka sa bulaklak na hindi nalalanta. Pero agree naman ako sa sinabi mong hindi lahat ng lalaki ay mapagsamantala. Kasi ikaw ang patunay nun. Hindi ba, Pang? Oo. Oo naman, Mang. Iba talaga ako sa kanila. Sa paglipas ng ilang linggo, naging magaan ang loob ni Diana kay Marie. Mabait kasi sa kanya ang babae. Diana, magluluto ako ng ginataang alimango. Kumakain ka ba nun? Oo naman, Marie. Alam mo, ako na lang ang magluluto. Huwag ka na magkikilos kasi anumang oras baka manganak ka na. Turuan mo na lang ako. Sige ba? Diana, pwede ba akong sumama sa'yo sa koprahan? Maghahatid ka ng baon para kay Eddie, hindi ba? Oo naman. Habang nagluluto ang dalawa,
Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan sa mga ganap sa kani-kanilang mga buhay, hanggang sa napunta ang usapan kay Eddie kung gaano ito kabuting ama at asawa at kung gaano ito kamahal ni Diana. Diana? Paano kung isang araw malaman mong may ibang asawa pala si Eddie? Anong gagawin mo? Ano ba naman yung tanong mo, Marie? Imposible magkaroon siya ng asawa bukod sa akin. Kasal kami. Sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, bawal na siyang ikasal kanino man. Kunwari lang naman. Halimbawa lang, anong gagawin mo? Siyempre, magagalit ako. Sino ba naman na matutuwa doon, hindi ba? Pero depende pa rin sa sitwasyon kung mapapatawad ko pa ba siya o hindi. Kung nauna pa sa akin yung isa, maunawaan ko siguro pero hindi ko matatanggap na may kabit siya. Hindi ko siya mapapatawad sa pagtataksil niya. Sisirain ko ang buhay nilang dalawa. Iba ako kapag nagalit ako, Marie. Nakakagawa ko ng mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng siyensya. Grabe ka naman pala, Diana. Pero alam ko hindi ka naman pagtataksilan ng pinsan kong si Eddie. Mahal na mahal ka noon. Oo, alam ko yan, Marie. Kaya nga, mahal na mahal ko rin talaga siya eh. Saglit na nagpaalam si Marie kay Diana. Pumasok siya sa kanyang silid at doon ay umiyak ng umiyak. Wagas talaga ang pagmamahalan ng dalawa at kailangan may gawin siya para magkalabuan sina Eddie at Diana. Gagawa siya ng paraan para manlamig si Eddie sa kanyang asawa. Hanggang sa isang desisyon ang kanyang nabuo. Hinimas-himas niya pa ang kanyang tiyan habang napapangiti. Anak, hindi magtatagal. Mapapasatin din ang lubusan ng iyong ama. Maghintay ka lang. Isang dapit hapon, habang nasa kuprahan sina Eddie at Diana kasama si Leopoldo, naiwan naman sa bahay si Janjan kasama si Marie. Samantalang abala naman si Amalia sa barangay hall. Tita Marie, ano pong ipapangalan niyo sa baby niyo? Hanggang ngayon hindi ko pa alam, Janjan eh. Ang dami kasing pumapasok sa isip ko, kaso palagay ko hindi naman bagay kay baby. Sabi ni Mama, gusto daw akong i-junior ni Papa noon, kaso hindi pumayag si Mama, Tita. Bakit naman daw? Ewan ko po. Tita, ano kaya kung Ed na lang ang ipangalan mo sa baby mo kapag lalaki? Di ba astig po yun? Ed? Parang Eddie? Opo, di ba wala namang papa yung baby mo? Eddie, hindi siya pwedeng isunod sa pangalan ng papa niya. Ed na lang po, Tita. Magugustuhan po ni Papa yon. Sige. Magandang pakinggan. Ed, ang galing mo talaga, Janjan. Pero hindi pa naman natin alam kung lalaki ba o babae ang baby. Gusto mo bang sumama sa akin? Maglakad-lakad tayo dun sa may buhanginan. Sige po, wala din naman po kasi akong makalaro. Nasa kuprahan po sila. Hindi naman ako pinapayagang pumunta doon kasi baka maamoy ko yung usok sa ginagawang kopra. May ubo pa naman ako. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Isinama ni Marie si Janjan sa may tabing dagat. Ilang metro lang din ang layo noon mula sa kanilang tinutuluyan. Malalakas ang alon nung mga sandaling yun na bumabangga sa malalaking bato. Nagpalinga-linga si Marie sa paligid habang si Janjan naman ay nawiwiling pinagmamasdan ang paghampas ng mga alon. Janjan, nakikita mo ba yung nakapatong sa malaking bato? Yung parang kabibi po, Tita? Oo, yun nga. Pwede mo ba yung kunin para sa akin? Hindi na kasi ako pwedeng sumampa sa mga bato eh. Baka madulas ako at baka kumapano pa tong baby. Sige po, Tita. Ako na po ang bahala. Nagpalipat-lipat ng hakbang si Janjan sa mga nakahilerang bato bago siya nakatungtong sa malaking batong kinapapatungan ng naturang kabibe. Sa puntong yun,
mas lalo pang lumalakas ang paghampas ng mga alon sa kinalalagyan ng kabibi. Inabot niya ang nasabing kabibi, ngunit hindi pa niya ito nahahawakan, biglang may humampas na malaking alon sa kanya, dahilan upang malaglag ang bata sa kinapapatungan at tinangay siya ng alon. Nakita ni Marie ang lahat ng nangyari. Napangisi na lamang siyang pinagmasdan ang kinahulugan ng bata. Alam niyang hindi na ito makakaligtas dahil sa lakas ng mga nagwawalang alon. Kaagad naman siyang lumisan doon para magbalik sa kanilang tahanan. Sa daan pauwi, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Nginitian niya ito ng pagkatamis-tamis bago nilampasan. Napaisip naman ang matanda sa ginawa ni Marie. Ngayon lang kasi itong ngumiti sa kanya ng ganoon. Dati ay nilalagpasan lang siya na parabang walang nakikita kapag siya ay nakakasalubong. Noon pa man, ayaw na ayaw niya na sa babaeng yon, dahil saksi siya kung paano nito inakit-akit si Eddie, at isa pa sa kinaiinisan niya ay ang batas ng pinanggalingan nitong tribo sa kabilang isla. Para sa kanya, hindi makatarungan ang ganoon. Samantala, Janjan, anak, nandito na kami ni Mama. Tahimik ang loob ng bahay, kaya naman naisip ni Eddie na baka natutulog lamang ang bata. Nakita naman niyang palabas ng kwarto si Marie. Marie, lumabas kaya si Janjan? Tingin ko hindi naman. Pinatulog ko siya kanina tapos natulog din ako. Medyo sumasakit-sakit na nga rin tong tiyan ko Nako, Marie, baka manganganak ka na mamayang gabi. Excited na ako kung anong kasarian ng baby. Pupuntahan ko lang sandali si Janjan, ha? Paiinumin ko lang ng gamot. Biglang naging mailap ang mga mata ng babae, pagkatapos ay nagtungo yon sa kusina. Ipaghahanda ko lang kayo ng kape, Eddie. Pang, wala dito si Janjan. Marie, akala ko ba natutulog lang ang anak ko? Bakit nawawala siya? Anong wala? Iniwan ko lang siyang natutulog dyan. Saan na naman ba nagsuot ang batang yon? Hindi ko alam, Diana. Andyan lang siya kanina bago ako pumasok sa kwarto ko Baka nasa labas lang. Hanapin ko lang sandali, Mang, ha? Kinakabahan ako, Pang. Baka pumunta siya sa tabing dagat. Malalaki pa naman ang alon kanina. Hinanap ni Eddie si Janjan sa paligid ng bahay. Nagtungo siya sa kulungan ng mga manok, pati na rin sa kulungan ng baboy. Pinasok niya rin ang kamalig na pinag-iimbakan ng mga lumang gamit, pero hindi niya nakita ang bata. Mang, wala si Janjan dito. Baka nakikipaglaro lang sa mga pinsan niya. Teka, pupuntahan ko lang sa baryo. Baka nagpunta kay inay. Kami na lang ang maghahanap, Marie. Dumito ka na lang. Pang, tara na. Nagmamadaling umalis ang mag-asawa. Naiwan naman si Marie na nakangisi habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Magsisimula na ang ating tagumpay, anak. Konting tiis na lang. Sa kabilang banda, narating na ni Diana at Eddie ang baryo, ngunit hindi nila nakita si Janjan. Wala na silang nagawa kundi hanapin ang bata sa may tabing dagat. Malayo pa lamang ay napansin na nila ang mga nagkakagulong tao. Isang lalaki ang nakakita sa kanila at dali-dali itong lumapit sa mag-asawa. Eddie! Eddie! Ang anak mo! Ang anak mo! Ano nangyari sa anak ko? Ayun siya! Madali kayo! Pinabayo ng kaba ang dibdib ni Diana habang malalaki ang hakbang na tumatakbo. Kasunod ang lalaki. Ang mga mangingisdang nagkukumpulan ay biglang napatingin sa kanila. Tahimik lamang sila habang binibigyang daan ang mag-asawa. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Diana nang bumungad sa kanya ang anak na si Janjan. May mga galos at sugat, nakahiga sa buhanginan at wala ng buhay. Janjan! Anak ko! Janjan! Nakita
Nakita namin siya sa may batuhan, Eddie. Palagay ko, makailang ulit siyang hinampas ng alon doon. Hindi. Janjan. Naghihinagpis ang mag-asawa habang kalong ang patay na katawan ng kanilang anak papauwi sa kanilang bahay. Diyos ko, ano nangyari sa apo ko? Hindi ko rin alam, Tay. Natagpuan na lang siya doon sa may batuhan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawi doon si Janjan. Alam naman niya mapanganib doon, lalo na't ganito ang panahon. Pasensya ka na, Diana. Kasalanan kong lahat. Hindi ko siya nabantayan kasi nakatulog ako eh. Kawawa naman si Janjan. Habang inaasikaso ng mag-asawa si Janjan para paliguan at bihisan, walang tigil ang pag-iyak ng mag-asawa. Hindi nila matanggap ang biglaang nangyari sa bata. Yakap-yakap ni Diana ang kanyang anak na nasa kanyang kandungan habang pumapalahaw ng husto. Diana, kailangan na nating ilagay sa banig si Janjan. Gabi na. Kailangan na natin siyang ilibing. Inay, ganito ba talaga dito sa inyo? Libing ka agad? Ayaw ko pang mawala si Janjan. Gusto ko pa siyang yakapin, Inay. Pasensya ka na, Diana. Kasama yun sa tradisyon at kultura namin. Hindi na ipinagpapabukas pa ang paglilibing sa mga namatay. Wala nang nagawa ang babae kundi sumunod sa kanyang biyanan. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman habang nakikitang tinatabunan ng lupa ang bangkay ni Janjan. Janjan, anak ko! Nasa tradisyon na ng mga taga-isla na matapos mailibing ang patay ay babantayan ang puntod nito sa loob ng 9 na gabi. May paniniwala kasi sa kanila na kapag iniwanan kaagad ang puntod, huhukayin yon ng isang nilalang na tinatawag nilang busaw. Isang uri umano ito ng aswang na kumakain ng patay na tao. Mang, umuwi ka na. Magpahinga ka na sa bahay. Kami na lamang ang magbabantay dito. Hindi, dito lang ako, Pang. Hindi ko iiwan si Janjan. Dito lang ako. Sana isinama ko na lang siya sa kuprahan. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Kasalanan ko to. Wala may kasalanan, Mang. Sadyang mahilig lang talaga si Janjan na maglaro sa tabing dagat. Walang dapat sisihin dahil aksidente ang nangyari sa kanya. Eddie, kailangan mong umuwi. Manganganak na si Marie. Manganganak na? Mang, pupuntahan ko lang si Maria. Pero bakit pa? Nandun naman yung kumadrona at si Inay. Kailangan si Eddie doon, Diana. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman magbabantay dito ang itay mo at ang ilan sa mga kalalakihan. Sige na, maiwan na namin kayo. Pang, ngayon mo pa talaga ako iiwan? Kailangan ka namin dito, Eddie. Babalik din naman ako, Mang. Saglit lang to. Nadagdagan ang sugat sa puso ni Diana nang piliin ni Eddie na puntahan si Marie kesa ang damayan siya. Napaisip siya kung gaano nga ba kahalaga sa asawa si Marie dahil nakuha pa nitong iwan siya gayong kamamatay lamang ng kanilang anak. Kinabukasan, pag-uwi ni Diana sa kanilang tirahan, nakita niya si Eddie. Kinakalong nito ang sanggol ni Marie. Pinakatitigan niya ang asawa at mukhayong masayang-masaya. Nakangiti ka pa? Samantalang kalilibing lang ng anak mo, Eddie. Anong klase kang ama? Napabuntong hininga na lamang si Diana dahil sa rumaragasang hinanakit sa kanyang dibdib. Nilagpasan niya ang kanyang asawa at nagtungo sa kanilang silid.
Gusto niyang ipahinga ang sarili pero hindi niya magawang umidlip. Lagi niyang naaalala ang anak, ang anyo nito nang matagpuan nila sa dalampasigan. Muli siyang humagulhol. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Gusto niyang kumuha ng lakas loob sa asawa, ngunit parang lumalayo ito sa kanya. Mas inaatupag pa noon si Marie at ang bagong silang na sanggol kesa ang siya'y damayan at maging sandigan niya. Mang, kumain ka na. Nagluto si Mama ng tinolang manok. Wala akong gana. Pilitin mong kumain, Mang. Magkakasakit ka niyan. Huwag mo na akong pakialaman. Kakain ako kung gusto ko. Ano ba nangyayari sa iyo, Diana? Bakit parang nagagalit ka sa akin? Ha? Tinatanong mo pa kung ano nangyayari sa akin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung ano nang nangyayari sa iyo, ha, Eddie? Mang, alam ko nararamdaman mo. Hindi rin madali para sa akin ang lahat. Pero tibayan mo ang loob mo. Nandito ako. Humugot ka sa akin ng lakas ng loob. Kailangan natin ng lakas ng isa't isa para malampasan ang problema natin. Kaya natin to, Mang. Magtiwala ka lang. Mahigpit na niyakap ni Eddie ang kanyang asawa. Gumaan naman ang pakiramdam ni Diana dahil doon. Naisip niya na masyado lang siyang naging makasarili. Hindi niya inisip kung ano rin ang nararamdaman ng kanyang asawa. Kakayanin natin to, Pang. Basta bigyan mo lang ako ng lakas ng loob para lumaban. Sa ikalawang gabi ng pagbabantay, hindi na naman nakasama si Eddie dahil kailangan niyang samahan si Marie. Hindi pa sanay ang babae sa pag-aalaga ng sanggol, kaya si Eddie ang naging katuwang nito. Hanggang sa natapos na lamang ang 9 na gabi, si Leopoldo at ang ilang mga kalalakihan lang ang nakasama ni Diana sa pagbabantay sa libingan ni Janjan. Ang mga pagtatampo ni Diana sa asawa ay nadagdagan pa nang minsan niyang makita na tila isang masayang pamilya sina Marie at Eddie. Masayang nakatunghay ang dalawa sa natutulog na sanggol. Ang himbing ng tulog ng baby Ed namin. Aba, ang ganda naman ang pangalan ng baby namin na yan. Pero mamayang gabi, gising na gising yan. Mapupuyat na naman kami. Oo naman, magandang lalaki din kasi ang tatay niya. Tingnan mo, manang-mana. Mang, Mang, halika. Tingnan mo ang baby, oh. Ang cute-cute niya, oh. Oo, ang cute nga. Idlip lang ako. Ilang gabi din kasi akong puyat. Babawi lamang ako ng lakas. Sa bawat araw na nagdaan, hindi mapigilan ni Diana ang manibugho kay Marie. Pakiramdam niya ang lahat ng atensyon ng kanyang asawa ay nasa babae at nasa anak na nito. Kapag umuuwi galing trabaho si Eddie, ang bata kaagad ang kanyang inaatupag. Ni hindi na siya nagagawaran ng halik ng kanyang asawa dahil puro sa bata lang ang atensyon nito sa tuwing pupunta sa koprahan o di kaya ay papalaot. Kung may dalang pasalubong naman, mas marami ang ibinibigay niya kay Marie. Hindi yun nagugustuhan ni Diana kahit pa pinaliwanag na ni Eddie na mas kailangan ni Marie ng mga pagkain dahil nagpapadede yon. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nakatiis pa. Pakiramdam niya ay sasabog na siya kapag hindi niya nailabas ang kanyang saloobin. Eddie, ano ba talaga ako sa pamamahay na to? Ha? Ano ba yung sinasabi mo, Mang? Siyempre, asawa kita. Ano ka ba naman? Pero bakit pakiramdam ko para lang akong basahan na naiitsupwera? Ano? Mang, pagod ako sa pagpalaot maghapon. Wala akong panahon sa kung ano man trip mo ngayon. Mahal mo pa ba ako, Eddie? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman, Mang, mahal kita. Pero bakit hindi ko na nararamdaman yun? Alam mo, mas nakatuon na ang pansin mo sa ibang bagay. Hindi mo na nga inaalam kung okay lang ba ako eh. Teka lang ah, ano bang drama to, Diana?
Bumalik na tayo sa Maynila, Eddie. Ayoko na rito. Hindi pwede yan. Dito ng buhay natin, Mang. Maayos tayo rito, oh. Hindi ako maayos dito, Eddie. Hindi mo alam yun kasi laging nasa ibang atensyon mo. Ako ang asawa mo, Eddie. Hindi si Marie. Hindi mo obligasyon na alagaan siya, pati ang anak niya. Ilang beses ko na bang pinaintindi sa'yo na kailangan ako ni Marie dahil wala nag-aasikaso sa kanya. Bagong panganak lang siya, busy si Inay, at si Itay may trabaho rin. Ako lang ang inaasahan ni Marie dahil wala pa siyang alam sa pag-aalaga ng bata. Talaga ba? Kaya ba halos gabi-gabi itong ka na lang naglalagi sa silid nila mag-ina? Oo, baka mabinat si Marie pag pinabayaan natin siya. Mang, dapat ikaw ang unang nakakaintindi ng mga bagay na yun dahil dumaan ka rin sa ganoong kalagayan. Kaya ba, pati sa pagbabantay ng puntod ni Janjan wala ka? Kasi sanay na ako sa mga ganong bagay, ha? Alam ko na kung paano mag-adjust kasi ilang beses na akong namatayan ng kapamilya. Ganon ba? Alam mo, Eddie, sawang-sawa na akong makipagkompetensya dyan sa anak ng pinsan mo. Hindi ko nga naramdaman na ipinagluksa mo ang pagkamatay ni Janjan dahil nabaling ng atensyon mo dyan sa batang yan. Hindi mo kasi naiintindihan, Diana. Pues, paintindi mo sa akin ngayon ang lahat. Hindi na nakapagsalita pa si Eddie. Napakamot na lamang siya ng ulo ng mga sandaling yon. Hindi mo maipaliwanag, hindi ba? Kasi wala ka naman talagang pakialam. Wala na akong halaga sa'yo. Samantala, dinig na dinig ni Marie ang pagtatalo ng mag-asawa. Napapangiti na lamang siya habang tinatapik-tapik ang anak na natutulog. Nangyayari ng lahat ng plano ko, anak. Mabubuo na rin tayo sa wakas. Sa oras na umalis si Diana sa pamamahay na to, ganap na magiging ate ng ama mo. Nasa tabing dagat si Diana para ilabas ang lahat ng sama ng loob, galit at ang pait na kanyang nararamdaman. Nag-uunahang nagngingilid ang kanyang mga luha nang tapikin siya ng isang matandang babae. Ayos ka lang ba, iha? Kanina pa kita pinagmamasdan mula doon sa malayo. Magsisinungaling po ako sa inyo kung sasabihin ko na ayos lamang ako. Sobrang masama po ang loob ko ngayon. Pasensya na po kayo. Hindi ko lang talaga mapigilang ilabas ang nararamdaman ko. Alam mo, matagal na akong naninirahan dito sa isla. Kilala ko ang bawat taong nandirito. Yang si Kapitana Amalia, napakabait niyang tao, matulungin at patas sa pakikitungo. Si Leopoldo naman, kahit palabiruyang kuminsan, nakakasiguro kung isa siyang mabuting tao. Lahat ng mga anak nila, pinalaki nila sa pagmamahal. Bakit niyo po sinasabi yan? Hindi naman po silang nagpapasakit sa akin. Wala po akong may pipintas sa mga biyanan ko. Alam ko, Diana. Alam ko ring naguguluhan ka na sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ba? Si Eddie po kasi. Ayaw ko makialam dahil ayaw ko ng gulo. Pero isa lang ang masasabi ko. Magmatsyag ka sa paligid mo. Huwag mong hayaang masira kayong dalawa ni Eddie. Mahal ka niya, ngunit mahal din niya ang mga magulang niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Makiramdam ka, Diana. Nasa paligid mo lang ang mga kasagutan. Matapos makipagtitigan ang matanda kay Diana, nagpaalam na ito sa kanya. Naguguluhan naman ang kanyang isipan dahil sa makahulugang turan nito. Matapos ang ilang minutong pamamalagi sa tabing dagat, naisipan na ni Diana na umuwi sa kanila. Tahimik lang siyang naglalakad papasok sa kanilang bakuran nang maulinigan niya ang kanyang pangalan. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang humakbang para makinig sa usapan. Eddie, kailangan nang malaman ni Diana ang lahat. Naaawa na ako sa sitwasyon ng asawa mo. Ramdam kong hindi na siya nasisiyahan dito. Alam kong mahal na mahal mo siya. Hindi mo kayang ipagtapat ang tungkol kay Marie. Pero anak,
Mas makakahinga ka kung malalaman niya ang totoo. Hindi na tayo nagiging patas kay Diana. Nasasaktan na natin siya. Hindi, Nay. Ayoko mawala sa akin ang asawa ko. Oras na malaman niyang katotohanan, isusumpa niya ako at hihiwalayan. Kung patatagalin pa natin ito, ay mas lalong magiging komplikado ang lahat, anak. Tay, hindi ko kayang mawala sa akin si Diana. Pero napamahal na rin sa akin ang anak namin ni Marie. Umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng pandinig ni Diana ang huling mga kataga na sinabi ni Eddie. Naitakip niya ng wala sa loob ang mga kamay sa kanyang bibig habang nahihilam sa luha ang kanyang mga mata. Nanginginig siya at parabang sasabog anumang oras hanggang sa hindi niya na mapigilan ang kanyang nararamdaman. Anak niya ni Marie ang bata, Eddie? Kaya pala ganun na lamang ang pag-aaruga mo sa kanila. Mga walang hiya, mga baboy, inanakan mo ang sarili mong pinsan. Hayop ka sa laman, hayop ka, manloloko. Mang magpapaliwanag ako, mali ang iniisip mo. Mali? Ako pa ngayon ang mali. Hindi ako bingi, Eddie. Narinig ko ang sinabi mong anak niyo yun ni Marie. Baboy ka. Isa ka rin palang kampo ng demonyo. Pinsan mo, inasawa mo. Taksil, pagbabayaran mo lahat ng ito sa impyerno. Hindi ko pinsan si Marie. Ano? Ibig mong sabihin, niloloko niyo lang pala ako? Noon pa man pinaikot na ninyo ako. Pinaniwala sa mga kasinungalingan niyong lahat. Mga walang hiya. Diana, anak, makinig ka muna sa akin. Hindi, Nay. Malinaw naman na pinagkaisahan niyo ako. Diana, maniwala ka sa amin. Hindi namin ginusto ang nangyari. Anong hindi? Nay, napakalaki ng respeto ko sa inyo. Tapos, malaman-laman ko na niloloko niyo lang pala ako. Ang sakit-sakit nun. Napakasakit. Paano ko pa kayo paniniwalaan? Gayong sinira niyo ang tiwala ko. Diana, anak, nakikiusap ako sa iyo. Makinig ka muna sa amin. Gusto kong maging malinaw ang lahat sa iyo bago mo kami husgahan, anak. Sa gitna ng pananahimik ni Diana, umiiyak na ikinuwento ni Leopoldo at Amalia ang lahat. Wala silang kinaligtaang detalye. Bawat pangyayari ay isa-isa nilang inilahad. Patawarin mo sana kami, Diana. Hindi namin ginustong maglihim sa iyo. Gusto lamang namin na maging patas sa inyo ni Marie. Hindi kayo naging patas, Nay. Nagmukha akong tanga sa harap ng marami. Niyakap ni Eddie ang kanyang asawa, subalit itinulak lamang siya nito. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, Mang. Pero pinili ko ang ganitong sitwasyon para makasama kita. Alam kong iiwanan mo ako pag nalaman mong nagtaksil ako sa iyo. Pero sinusumpa ko. Ikaw ang mahal ko, Mang. Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko. Napahagulhol na lamang si Diana. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Tila wala na siya maisip para makipagsagutan sa pamilya. Sakto namang lumabas si Marie sa silid at nagtama ang kanilang mga mata. Masaya ka na? Diana, hindi lang ikaw nahihirapan dito. Pati rin naman ako. Hindi mo alam pakiramdam ng nakikihati ng atensyon. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan kapag nakikita kong masaya kayong dalawa ni Eddie. Ikaw may kasalanan nito, Marie. Kung hindi mo lang sana inakit ang asawa ko, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Hindi ako nadala sa pang-aakit niya, Mang. Hindi ba? Bakit may nabuong bata sa pinaggagawa ninyo? Nagmahal lang naman ako, Diana. Minahal kong asawa mo, kaya nagawa ko mga bagay na yon. Pwes, mali ang pamamaraan mo. Hindi tama ang definisyon mo sa salitang pagmamahal, Marie. Makasarili ka. Hindi mo man lang inisip kung anong epekto nito sa iba. Ngayong alam mo na ang katotohanan, Diana. Hindi na ako magtatago bilang pinsan ni Eddie. Sa batas namin, asawa niya ako. Ngayon, kung hindi ka pabor sa dalawa tayong asawa ng asawa mo, hindi ko na yun problema. Tutal, handa naman ako makihati sa atensyon niya. Baka isipin mo,
May sanggol akong inaalagaan. Kailangan niyang presensya ng kanyang ama. Walang makapangsalita si Diana na makapagpapaliwanag sa kanyang nararamdaman. Napaiyak na lamang siya sa isang sulok. Pakiramdam niya wala siyang kalaban-laban. Mahal niya ang kanyang asawa pero hindi siya makakapayag na dalawa silang itatratong asawa nito. Gulong-gulo ang isip ng babae. Marami siyang katanungan sa kanyang sarili, subalit kahit ilang beses pa niyang pilit na intindihin, sumasakit lamang ang kanyang ulo sa kakaisip sa mga suliranin. Kinaumagahan, muling nagtungo sa tabing dagat si Diana. Doon siya pumwesto sa may batuhan kung saan nadisgrasya si Janjan. Muling pumatak ang kanyang mga luha nang maalala ang kanyang anak. Diana, mukhang alam mo na ang nililihim ng mga taong nakatira dito sa munting isla. Paano niyo po nalaman? Ipinaalam na sa amin ni Kapitana. Hindi ko pa po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo pa po ang isipan ko. Alam mo, pwede ka namang manatili kung ayaw mong magkahiwalay kayo ni Eddie. Kailangan mo nga lamang makisama kay Marie. Ang gusto ko po sana yung magpakalayo, pero ayokong iwan dito si Janjan. Hindi ko kayang hindi madalaw ang aking anak. Kaya na, nung panahong matagpuan si Janjan na wala ng buhay, nasaan si Marie noon? Nasa bahay. Hindi niya po alam na lumabas si Janjan kasi natutulog daw po siya. Hindi na kasi siya naglalabas ng bahay nung panahong yon dahil malapit na nga siyang manganak. Sa katunayan, pinatulog pa daw niya ang anak ko bago niya iniwan sa loob ng kwarto. Saka na lamang siya nagising pagdating namin. Ganoon ba? Pero nakasalubong ko siya noong hapon na yon. Kagagaling ko lang noon sa kuprahan ninyo. Nagulat pa nga ako dahil nginitian niya ako. Hindi naman niya kasi ginagawa yon sa tuwing nagkakasalubong kami. Ano pong ibig niyong sabihin, Tandang Elma? Hindi kaya may kinalaman si Marie sa nangyari sa anak mo, Diana? Dahil kung wala, bakit siya magsisinungaling sa inyong mag-asawa? Napakunot na lamang noon ng noo si Diana. Mukhang may dapat siyang malaman dahil sa mga sinabi ni Tandang Elma. Kinagabihan, piniling mapag-isa ni Diana sa loob ng kanilang silid. Kahit labag sa kalooban ni Eddie na hindi siya nito pinapapasok, binigyan pa rin niya ng espasyo ang asawa. Naiintindihan niya yon dahil sa kanilang mga pinagdadaanan. Sinaradong mabuti ni Diana ang kanyang silid. Tinanaw niya sa labas ng bintana ang bilog na buwan at hinanda ang kanyang sarili sa gagawin. Matagal niya nang ibinaon sa limot ang gawaing yun. Akala niya ay hindi na niya ito maiisipan pang gamitin. Subalit ngayon, nangangailangan siya ng tulong mula sa kanyang tinalikuran na gawain. Sa aking pagsambit ng pangalan mong nag-iinit, dinggin ang aking hiling, Panginoon ng dilim. Sa harap ng mga nakasinding kandila na binili niya kanina ay lumuhod ang babae. Sa pag-usal niya ng mga katagang nakakapangilabot sa pandinig, biglang humampas ang malakas na hangin. Sumanib ka sa akin. Dalhin mo ako sa oras na aking hinihiling. Lumakas ang hangin sa loob ng silid ni Diana. Ang ilan sa mga magaan na gamit ay iniangat noon sa paligid. Ang damit ni Janjan na huling suot nito ng kanyang matagpuan ay napapalibutan ng mga kandila. Nag-usal muli si Diana ng orasyon na magpapatuloy sa kanyang ginagawang ritual. Biglang namatay ang apoy sa mga kandila at lumukob ang dilim. Sandaling nangisay si Diana. Pakiramdam niya niyayanig ang buo niyang pagkatao. Hanggang sa naramdaman niya ang pag-angat ng hangin sa kanya.
Nanatili siyang kalmado, hindi inaalis ang mga kamay niyang nakapatong sa kanyang mga hita habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, biglang dinala si Diana ng kanyang isipan sa panahon at oras kung saan nag-uusap sina Janjan at Marie, hanggang sa dumako ang mga yon sa tabing dagat. Nanginginig sa galit si Diana nang masilayan kung paano iniwan ni Marie ang kanyang anak habang tinatangay ng humahagupit na alon. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nanginginig ang babae sa galit na dinampot ang damit ng kanyang anak na si Janjan. Sinadya niyang pagkamatay ng anak ko. Ipag-ihiganti kita sa kanya. Matitikman niya ang aking galit. Ngipin sa ngipin, laman sa laman, anak sa anak. Magbabayad ka, Marie. Ipapalasap ko sa iyong pait na aking naranasan. Buhay ang iyong kinuha. Buhay rin ang magiging kabayaran. Muling nagbalik sa normal ang buong paligid. Makalipas ang ilang segundo pagkatapos tapusin ni Diana ang naturang ritual. Ang buong akala ko'y hindi ko na yun gagawin. Hindi pa rin pala nawawala sa akin ang haplos ng lihim ng karunungang itim. Humanda ka, Marie. Sa tuwing isinasagawa ni Diana ang orasyon, ay tila ba nag-iiba ang kanyang pagkatao, sa pisikal na anyo maging sa pananalita nito. Pag natatapos niya na ang ritual, saka pa lamang siya bumabalik sa normal. Walang imik na nakikisabay sa pagkain si Diana sa mga taong nasa loob ng bahay. Kusa rin siyang nagluluto at gumagawa ng gawaing bahay, pero hindi niya kinikibo sina Eddie at Marie. Sina Leopoldo at Amalia naman ay hindi niya gaanong kinakausap. Isang araw, nagkataong sila lang ni Marie ang naiwan sa bahay kasama ang sanggol nito. Umiiyak ang bata na pilit pinatatahan ni Marie. Nagugutom yan, padidehin mo. Sinunod naman siya ng babae at tumigil nga sa pag-iyak ang sanggol. Diana, hanggang ngayon nandito ka pa. Tanggap mo na bang dalawa tayong asawa niya? Hindi ko pa tanggap at hindi ko yan matatanggap. Wala ka na magagawa pa, pero na lang kung aalis ka na lang para makaiwas sa amin. Hindi ko hayaang maging masaya ka. Tandaan mo yan, Marie. Ang akin ay akin lamang. Hanggang salita ka lang naman, hindi mo may kakailang katotohanan. Tama ka. Hindi may tatago ang katotohanan, Marie. Walang sikreto ang hindi napubunyag. Hindi maunawaan ng babae ang ibig niyang ipahiwatig, kaya pumasok na lamang yon sa kanyang sariling silid. Sinundan naman yon ni Diana ng matalim na tingin. Pagtingin niya sa upuan, nakita niya na naiwan ang bonnet ng sanggol. Dinampot niya yon at dinala sa kanyang kwarto. Muling sumapit ang gabi. Inilapag ni Diana ang bonnet sa kanyang harapan at pinalibutan ng mga nakasinding kandila. Nag-usal siya ng nakakapangilabot na orasyon, kasabay ng pagtaas niya sa bonnet ng bata. Dinala niya yon malapit sa kanyang bibig at binulungan. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang pag-iyak ng anak ni Marie. Pumapalahaw yon na parabang nakakaranas ng matinding pananakit. Dahan-dahang humiga si Diana nang matapos na ang ginagawang pambabarang. Isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Samantala, hindi magkamayaw sina Marie at Eddie sa paggawa ng paraan upang mapatahan ang kanilang sanggol. Ano ba nangyayari dito sa bata? Ano ba kasing kinain mo, Marie? Alam mo namang maraming pagkain ang bawal pa sa'yo. Baka naapektuhan ng tiyan ng bata sa mga pagkaing nilalantakan mo. Hindi ko nga rin alam kung bakit siya nagkakaganyan eh. Saka nag-iingat naman ako, Eddie. Marie, kanina pa umiyak yung apo ko ha. Pinapatahan ko na nga po, Nay, kaso ayaw eh. Akin na nga yan. Abat, ang taas ng lagnat niya, Marie. Ilang linggo pa lang ang baby, Nay.
nilagnat na kaagad. Tsaka, kanina po, hindi naman siya mainit eh. May mga pagkakataon talaga nilalagnat ang mga sanggol na bagong panganak. Maganda na kayo, dadalhin natin siya sa albularyo. Kasalukuyang naghahanda si Marie nang biglang sumigaw si Amalia. Marie, ang anak mo! Bakit, Nay? Hindi na siya humihinga. Naninigas na rin siya. Ano? Eddie, ang anak natin! Ha? Wala na si Ed Marie. Iniwan niya na tayo. Dinig na dinig ni Diana ang pagpapalahaw ng babae. Nakaganti na rin ako. Dinanas mo na rin ang pighati at kalungkutan ko. Pero huwag ka mag-alala. Susunod ka na sa kanya, Marie, sa lalong madaling panahon. Siyam na gabi ring nagbantay sina Eddie at Marie sa puntod ng kanilang namayapang sanggol. Mas lalong sumiklab ang galit ni Diana dahil nung si Janjan ang pinagluluksa at pinagpuyatan niya sa kakabantay, hindi man lang siya sinamahan ng kanyang asawa. Ngayong si Marina ang namatayan, halos hindi na ito humihiwalay sa puntod ng kanilang anak. Sige lang, pumapabor pa sa iyong panahon, Marie. Hintayin mo lang ang pagdating ng aking paghihiganti. Malapit na. Isang araw, may isang lalaki ang nagpunta sa kanilang bahay. Nagkataon na mag-isa lamang doon si Diana. Tao po! Tao po! Sino po sila? Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Marie? Oo. Wala siya rito ngayon eh. Bakit po? Nandyan po ba si Eddie? Wala rin. Magkasama sila nagpunta sa bayan. May inaasikaso kasi silang papel. Ikaw ba yung asawa ni Eddie? Yung Diana? Oo. Diana, mabuti naman at ikaw ang nakausap ko. May dapat kang malaman. Ha? Ano yun? Sandali, pumasok ka muna. Doon tayo sa loob mag-usap. Hindi na. Nagmamadali kasi ako eh. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi anak ni Eddie ang batang inilibing ninyo. Anak namin yun ni Marie. Anak ko yun. Ha? Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo. Si Eddie ang unang nakagalaw kay Marie. Pero isang beses lang. Nung bumalik na sa Maynila si Eddie, kinutsaba ako ni Marie. Ilang beses na may nangyari sa amin para mabuntis siya. At ipinaako yun kay Eddie. Ang usapan, hindi ako magsasalita pero nung malaman kong pagkamatay ng anak namin, nagalit ako. Kung sa akin na lang sana siya sumama, hindi sana namatay ang anak ko sa mga kamay niya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Sobrang bigat na nararamdaman ko ngayon eh. Sinasabi ko to para gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko. At saka, kailangan mo naman talaga malaman ng totoo, lalong-lalo na si Eddie. Hanggang sa pagpapaalam ng lalaki ay tila natameme si Diana. Nakabawi lang siya nang maramdaman ang mahiram pagpatak ng ulan. Ang dami mo ng sinagasaan, Marie. Ang dami na naghihirap dahil sa'yo. Kailangan ko nang isagawa ang paghihiganti ko nang wala ka na maperwisyo. Habang kumakain ng hapunan at nagkukwentuhan ang kanyang mga biyanan, biglang naisingit ni Diana sa usapan ang pagdalaw ng lalaki. Pinakatitigan niya si Marie na halatang namumutla. Ano daw bang kailangan ng lalaking yun kay Marie, Diana? Sa palagay ko, Tay, si Marie nang dapat sumagot sa tanong niyong yan. Ang lahat ng kanilang mga mata ay tumuon kay Marie. Bakit akong sasagot? Malamang hindi ko naman alam ang dahilan. Tsaka, hindi ko naman kilala yon. Hindi mo kilala, Marie? Ilang kasinungalingan pa bang kailangan mong sabihin para lang mapagtakpan ang kawalang hiyaan mo? Ano bang pinagsasasabi mo, Diana? Total lahat naman tayo nasasangkot sa mga pinaggagawa mo. Ako na lang ang magsasabi sa kanila kung anong koneksyon mo sa lalaking yon. Ano ba, Diana? Gagawan mo lang ako ng kwento para magmukha ako masama sa tingin ni na Itay at Inay, lalong-lalo na kay Eddie. Bakit ka naman magmumukha masama? Alam ko na. Masama palang ipaako mo kay Eddie ang anak mo sa ibang lalaki? Mang, ano bang pinagsasasabi mo? Eddie, hindi mo anak si Ed. Anak siya nung lalaking bumisita rito.
Nalinlang ka ni Marie sa mga kasinungalingan niya. Marie, totoo ba? Ginagago mo lang pala ako. Kami ng pamilya ko. Eddie, hindi. Hindi totoo yan. Alam mong hindi ako nagsisinungaling kapag ganito nakaseryoso ang isang bagay, Eddie. Marie, magsabi ka ng totoo. Napatayo si Marie. Oo na. Ginawa ko lang naman yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo, Eddie. Putik, lecheng pagmamahal yan. Sinira mo na nga ang pamilya ko. Ginulo mo pa ang buhay ko. Ang buhay namin ng asawa ko. Bakit? Asawa mo rin naman ako, Eddie, ah. Si Diana lang ang asawa ko. Napilitan lang naman ako makisama sa'yo dahil natatakot akong balikan ng mga katribo mo, mga magulang ko. Alam mo, Marie, pinagsisisihan kong nakilala kita. Isinusumpa ko ang araw na nagkita tayo sa bayan. Ang sakit mo naman magsalita. Baka nakakalimutan mo. Oras na umuwi ako sa pamilya ko, buhay ng mga magulang mo mawawasak. Nasa kasunduan niya ng ating mga angkan. Oras na lumabag kayo sa tradisyon ng tribo namin, malalagot kayo, Eddie. Malalagot ang mga magulang mo. Bigla na lamang natahimik ang lalaki. Ang mga magulang niya ay ganoon din. Ngunit si Diana marahang hinablot ang buhok ni Marie. Pasimple siyang kumuha roon ng ilang hibla. Maupo ka na, Marie. Nasa harap tayo ng pagkain. Kinabukasan, hindi maipaliwanag ni Marie ang rumaragasang sakit sa kanyang ulo. Para yung binibiyak. Marie, ayos ka lang ba? Inay, ang sakit po. Ang sakit-sakit. Aray ko. Sapu-sapu ni Marie ang kanyang ulo. Mariing dumaraing. Hindi niya na rin mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa napakatinding sakit na kanyang nararamdaman. Heto na ang naging resulta ng mga nangyari. Kapapanganak mo pa lang pero ang dami ng dumaang problema, Marie. Mukhang bumibigay na yung katawan mo. Diana, samahan mo naman akong dalhin si Marie sa albularyo. Bakit, Nay? Nabinat yata tong si Marie. Tingnan mo't nahihirapan sa matinding pananakit ng ulo. Sandali lamang po at magbibihis lang po ako, Nay. Pumasok si Diana sa loob ng kanilang silid at pagkalabas niya, tila nabawasan naman ang pananakit ng ulo ng babae. Inay, magpapahinga na lang muna ako. Itutulog ko na lang to. Hindi naman na masyadong sumisipa ang pananakit. Sigurado ka ba, Marie? Tumango lamang ang babae at tumayo na para pumasok sa kanyang kwarto. Inay, hindi ba kayo nagagalit sa kanya? Sa ginawa niyang panloloko sa inyo? Kay Eddie? Diana, kahit pa magtanim ako ng sama ng loob sa kanya, tapos naman na yun. Wala na ang bata at saka kahit hindi siya nabuntis, nakakulong pa rin si Eddie sa kanya at sa tradisyon ng kanilang tribo. Ayos lang po ba sa inyong ganon, Nay? Gaya ng nararamdaman mo, hindi rin namin yun gusto ng iyong itay, kaso wala na kami magagawa kundi ang sumunod. Nagkasala si Eddie kahit na hindi naman niya talaga kasalanan. Ikaw ba, Diana? Hanggang ngayon ay nandirito ka pa rin. Hindi mo maiwan ang anak namin. Ibig bang sabihin ay natatanggap mo na ang sitwasyon ninyong tatlo? Inay, hindi ko yun matatanggap. Pero kinailangan ko itong gawin dahil may mga dahilan din ako. Kahit galit ako kay Eddie, mahal na mahal ko pa rin siya. Masama pa rin ba ang loob mo sa amin? Alam kong naiipit lamang kayo ni Itay. Hayaan nyo, magwawakas din ang pinangangambahan nyo, Inay. Makakaahon din tayo sa sitwasyong ito. Pinapangako ko yon. Hating gabi, nang muling napahiyaw si Marie, umaatake na naman ang matinding pananakit ng kanyang ulo. Aray ko! Tulungan niyo ako! Si Eddie nasasala lang natutulog ang naalimpungatan ng gising. Akmang pupuntahan niya na si Marie para alamin kung ano ang nangyayari nang pigilan siya ni Diana. Eddie, kung ako talagang mahal mo, hindi mo siya lalapitan. Ano ba nangyayari sa babaeng yan? Hindi ko alam. Baka nagpapapansin lang sa'yo. Ganyan naman yan, diba?
gumagawa ng paraan para makuha ang atensyon mo. Mang, Diana, ibig bang sabihin nito, bati na tayo? Kinakausap mo na ako. Magalit man ako sa'yo'y hindi pa rin nabubura ang pagmamahal ko, Pang. Kaya, oo, pinapatawad na kita. Basta ba bumawi ka kay Janjan? Siya lang ang nag-iisa mong anak. Oo, Mang, pangako, pupunan ko ang mga gabing hindi ko siya nabantayan noon. Mahal na mahal kita, Diana. Mang, di ba wala sina inay at itay? May inaasikaso sa bayan. Pwede na ba akong tumabi sa'yo? Oo ba, basta ba, hindi ka na papasok sa kabilang kwarto. Hindi na, Mang. Saka nung naglalagi ako doon, ang bata lang naman ang hinawakan ko. Walang paglagyan ang saya ni Eddie nang marinig at makuha ang kapatawaran ng kanyang asawa. Habang nag-aalab ang kanilang mga damdamin na ninanamnam ang kaligayahang hatid ng kanilang pagmamahalan, patuloy naman sa paghihirap ang nasa kabilang silid. Samantala, dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ni Marie, nagpagulong-gulong siya sa sahig. Para mabawasan ang hatid ng kirot na yon, ay pinag-uuntog niya ang ulo niya sa dingding ng kanyang kwarto, hanggang sa bigla na lang siyang nagsusuka. Dugo! Eddie, tulungan mo! Hanggang sa pagsapit ng umaga nang hihina na si Marie, tumigil na ang pananakit ng kanyang ulo at hindi na rin siya nagsusuka. Nahihirapan ka ba? Kulang pa yung nararamdaman mo sa ginawa mo sa anak ko. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw may pakana kaya namatay si Janjan? Sinadya mo siyang dalhin dun sa batuhan para mahulog siya at lamunin ng alon, hindi ba? Paano mo nalaman yan? Marie, nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo noon? Kapag nagagalit ako, nakakagawa ko ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng iba. Nagkamali ka ng kinalaban. Anong? Yung nararamdaman mo ngayon, hindi lang yan simpleng binat. Kamandag yan ng sumpa ko na siyang kikitil sa buhay mo. Sinungaling ka! Sinasabi mo lang yan para matakot ako sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko noon, hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng mga sinasabi ko ay nasa punto at totoo. Demonyo! Demonyo ka! Ang mga sinabi ni Diana ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marie. Nakikita niya ang nakakakilabot na pagngiti nito. Kahit nanghihina ay nagwawala siya nang masulyapan ang pag-iiba ng anyo ni Diana na biglang nagkaroon ng isang pares ng sungay. Umalis ka! Layuan mo ako! Demonyo ka! Alis! Samantala, ang mga pagsigaw ni Marie ay nagpagulat kay Eddie. Kagabi pa yang si Maria. Patingnan na lang kaya natin siya sa manggagamot. Parang naihibang niya yata yung babaeng yan eh. Ewan ko ba dyan? Naghatid ako kanina ng pagkain niya. Nakatulala naman. Paglabas ko, saka siya nagsisigaw. Lumalala na yata ang binat niya. Kailangan ko na yata siyang dalhin sa manggagamot. Sa kalagayan niyang yan, mahihirapan tayong dalhin siya sa ospital. Nagwawala eh. Mahihirapan tayong isakay siya sa bangka. Nang araw ding yun, dinala ni Eddie ang isang manggagamot sa kanila na nagmula pa sa bayan. Sa pagkakita ni Marie sa taong yun, biglang namilog ang kanyang mga mata. Sumiksik siya sa isang sulok habang nanginginig. Anong gagawin mo sa akin? Lumayo ka! Marie, makisama ka naman. Manggagamot siya. Tutulungan ka niyang gumaling mula dyan sa karamdaman mo. Hindi. Alam ko isa siyang demonyo, Eddie. May mga sungay siya. Natatakot ako sa kanya. Eddie, tulungan mo ako. Ilayo mo siya sa akin. Ilayo mo siya.
Habang umaatungal, nakarinig pa ang babae ng nakakatakot na bulong. Lubayan niyo na ako! Sumasakit ang ulo ko! Mukhang hindi ko makakayang pagalingin ang karamdaman niya, Eddie. Ang kailangan niya ay isang doktor sa pag-iisip. Pasensya ka na, pero hindi yun saklaw ng kakayahan ko. Kahit nagpahayag na ang manggagamot na hindi niya kayang pagalingin si Marie, sinikap niya pa ring malapatan ng mga halamang gamot ang babae. 3 araw ang lumipas. Bigla na lamang sumisigaw si Marie sa 10 oras ng gabi dahil mayroon siyang kinatatakutan. Kung minsan kumakanta-kanta siya, pagkuway tumatawa o hindi namang kaya bigla na lamang umiiyak. Naapektuhan ang pag-iisip ni Marie Amalia. Ano nang gagawin natin? Maluban ang kalagayan niya. Ako man ay naguguluhan din, mahal. Hindi naman natin siya maitawid papuntang bayan dahil rumaragasa ang naglalakihang alon. Nagkataong bumabagyo pa. Baka kapag nagpumilit tayo maitawid siya ay mapahamak lang tayo sa dagat. Hintayin na lang natin na humupa ang bagyo. Saka tayo aaksyon para mapagamot natin siya, mahal. Kawawa naman. Kahit 2 beses niya na tayong naloko, talagang nabulag lamang siya ng kanyang pagmamahal sa ating anak. Tama ka dyan, mahal. Nagkataon lang na sa maling tao siya umibig, at ang pag-ibig na yon ang humubog sa kanya para makapanakit ng iba. Habang pinakikinggan ni Diana ang nababaliw na babae, napapangisi na lamang siya. Oo nga't binarang niya ito at pinatawan ng sumpa ng pagkabaliw gamit ang hibla ng buhok ni Marie. At sa araw-araw na dinadalhan niya ito ng pagkain, may inilalagay siya sa ilalim ng una noon na mga insekto. Isang umaga, hindi pa rin tumitila ang pagbuhos ng ulan na sinasabayan pa ng malakas na hangin. Nabulabog ang buong kabahayan nang sumigaw na naman si Marie ng napakalakas. Sa pag-aalala ni na Amalia at Leopoldo, kaagad nilang tinungo ang silid nito. Maging sina Diana at Eddie ay nagkukumahog din para tingnan kung napano ang babae. Sa pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanilang harapan ang nakangising si Marie. Nakaupo ito sa sahig at pinaglalaruan ang mga naisuka niyang dugo. Kung dati ay ilusyon lamang niya ang mga nakikitang dugo sa kanyang pagsuka ng mga laway, ngayon ay totoo na. Eddie, sa wakas magiging akin ka na. Napatay ko na si Diana. Wala nang sagabal sa pagmamahalan nating dalawa. Marie, ano bang ginagawa mo? Huwag mong paglaruan yan. Dugo ito ng pinakamamahal mong si Diana. Pinatay ko na siya. Gaya ng ginawa ko sa anak ninyo. Kitang-kita ko kung paano siya lamunin ng mga alon. Kitang-kita ko ang paghihirap niya at kung paano siya humingi ng tulong sa akin nang malaglag siya sa malaking batong yon. Pero hindi ko siya tinulungan. Bakit pa? Plano ko naman talaga siyang patayin. Anong sabi mo? Pinatay mo ang anak ko? Papatayin din kitang babae ka. Eddie, anak, maghunos dili ka. May sakit siya. Hindi niya alam ang mga pinagsasasabi niya, Eddie. Kasabay ng paghalakhak ni Marie, bumulwak ang masaganang dugo mula sa kanyang bibig hanggang sa may lumabas na patay na mga insekto. Unti-unting nangisay ang babae hanggang sa tumirik na ang kanyang mga mata at naputol na ang kanyang hininga. Diyos ko! Marie! Marie! Kasabay ng unti-unting pagtila ng ulan ang naging katapusan ng buhay ni Marie. Mabilis na nakarating sa kanyang mga katribo ang naging kasawian ng babae. Wala nang nagawa pa ang kanyang tatay kundi tanggapin na lamang na siya ay wala na. Mayroon naman kasing makapagpapatunay na namatay si Marie dahil sa iniindang karamdaman at hindi siya basta-basta na lamang pinatay. Ang lihim ni Diana na isa siyang mambabarang ay hindi niya na sinabi pa sa kanyang asawa.
Itatago niyang lihim yun hanggang sa kanyang kamatayan. Pang, sana naman, hindi na maulit pang kamalian mo noon. Hindi na, Ma'am. Ayoko nang makulong pa sa mga pangyayari maglalagay sa atin sa alanganin. Salamat dahil hindi mo ako binitawan sa kabila ng ating mga pinagdaanan. Muling namuhay ng mapayapa at masaya ang mag-asawa at muli rin nabiyayaan ng anak. Hindi lang isa, kundi 4 na mapagmahal na mga anak. Tunay ngang pagkatapos ng unos, sisilay din ang liwanag na magpaparamdam sa atin ng kapayapaan. Yon, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Pasensya na po, uuwi lamang po tayo na Maynila mula dito sa Iloilo. Pasensya na po, sa susunod na upload natin, babawi po ako sa inyo ng shoutout ulit. Again, maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.